Yan, magandang araw sa inyo lahat mga paps, and may bagong video tayo. Bali ito isang Sony na 40-inch LED TV, so saksak natin. Bali yung reklamo ng may-ari nito ay lalabas yung logo tapos ayaw magtuloy at maxi 6 blinks na lang yung kanyang indicator. So pindutin mo natin yung power button sa may likod kasi hindi pa pala natin na power on. So pindutin mo natin. Tapos, ayun, kukulay green siya. Ibig sabihin, napapower na yung ating unit. Nag-usilit na siya. So, tingnan natin, ayan. Labas yung logo, tapos, maxi 6 blinks na siya. Isang labas ng logo, tapos mamatay na. Tapos, maxi 6 blinks na lang siya. Ayun. So, bilangin natin yung kanyang blinks, no? So, yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, 6 na 6 blinks. Ayan. So, buksan natin. Ito na, nabuksan natin yung unit, no? So, ito yung kanyang loob. Ito yung kanyang mainboard. Tsaka yung kanyang PWM or driver ng ating backlight, no? So, kuha muna tayo ng pantutok. Sandali lang. Ayan, ito na. Ito yung kanyang PWM. Tapos, ito para isang adapter type, no? 19.5 volts. Ayan, adapter type yung kanyang power supply. Tapos, papasok dito sa may mainboard natin, sa may supply, magsusupply sa may, papasok ng regulator, magsusupply dito sa may mainboard, tapos dito sa ating PWM or backlight driver or driver ng ating, para sa backlight, no? Ayan. May supply papuntang backlight, 19.5 volts. Tapos, kanya mga feedback, no? Na negative na lines at papasok dito sa may driver natin. Yung mga dot-dot na yan, pansin nyo, ito yung kanyang galing sa may strip, no, negative side ng ating strip. Papasok natin sa ating driver. Ayan. So hindi pala siya naka-ground yung negative side ng ating mga backlight nito kapag Sony. Kapag Sony kasi yung kanyang negative side ipapasok ng PWM. Ito yung kanyang magko-control siguro, no? Magko-control ng kanyang ilaw. So, ito siya. So, ngayon, ang gawin natin ay mag-i-disable natin yung protect nito. Or, hindi pala. I-disable natin yung, yung itong mga, strip na galing sa may backlight, no? Kasi, nagkaroon siya ng problema dun sa kanyang mga bulb. Iba na yung resistance. May na-detect na ibang resistance or load yung isang linya natin. So, gawin natin ay padudugtungin natin to para magkaroon even yung current load or supply na madidetect ng ating PWM para hindi na siya mag-protect. So, gawin natin ito. Dugtong natin dito sa may katabi niya. Ayan. Tapos, 5 dot yung papudugtong natin kasi 5 strip to eh. Ayan. Ito na. Naidugtong na natin, no? Ayan. Ito na yung ginawa natin. So, pinagdudugtong natin yung feedback na negative side ng ating strip. Yan, 5 siya. 5 side. Kapag 40 kasi 5 siya, 5 strip mga katig eh. So, ito na. Testing natin, no? Para makita natin kung gumagana ba yung technique natin. Yan, magkukulay green na siya. Ayan. Tingnan natin. Labas yung logo. Dahil na itong labas yung raster niya. Ayan, pansin nyo ba, hindi na siya paputek, hindi na siya nag-6 blinks, no? Dahil sa mga ganong sitwasyon pinagdudugtong natin yung negative side na papasok dito sa may PWM natin. Kaya, yung load at current na papasok sa may PWM naging even na siya. Same ng voltahe. Kaya, hindi na madidetect ng PWM natin na mayroong isang bulb na may problema. So, ito yung technique kapag wala kayong pamalit or nag-home service kayo, yung malayong lugar, tapos wala kayong dalang parts, no? So, ito yung pwedeng gawin para mapaandar lang yung unit. So, explain sa may-ari na may problema yung kanyang backlight na dapat talagang palitan para hindi magalit kapag nasira ulit, no? So, pwede nyo balikan kung may dala na kayong mga parts, tapos palitan nyo na lang lahat.
Huwag yung isa-isa kasi yung ibang lead bulb naman yung masisira, no? Sa mga ganitong Sony kasi dapat palitan lahat para iwas mag-back job. So, yun. Ayan. So, hindi na nawala yung kanyang raster at hindi na siya nagsi-6 blink. So, sana may natutunan kayo sa ating ginawa ngayon, no? Kahit simple lang naman to, para sa mga newbie ay may makuha silang idea. So, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat. Bye-bye.